Welcome to Open Mind, the podcast made for e-scholars by the e-scholars. I am your host, Elsie Cancino. After a month-long celebration of Pride Month, we'll get to wrap up June in an exciting discourse of digital activism and our role as e-scholars in forwarding LGBTQIA+ rights. And to talk more about this, we'll be joined by a special guest. Joining us today is Ms. Rhoda Tahon, an assistant professor at the Faculty of Information and Communication Studies, who specializes in multimedia theory, pop culture, and gender studies. Prof. Rhoda, magandang araw po and welcome to Open Mind. Magandang umaga, LC. Magandang umaga na lahat ng mga students ng University of the Philippines Open University. Okay. So nabanggit nga po kanina na June is usually where we go all out to celebrate Pride. And Pride at its very core is a movement. Isa po itong protesta. Sabi nga po sa isang blog sa Amnesty International UK, and I quote, Pride has always been a protest. Around the world, brave queer people make themselves visible, often in dangerous climates, to stand up for their rights, their identities, and their very existence. In the context of the Philippines as the quote-unquote social media capital in this side of the world po, nowadays we often showcase our activism through digital means. Ma'am Rhoda, can you help us po siguro define what does it mean when we say digital activism? Alam mo, we're living in a digital age na nga at this point, and it's quite technology is very accessible as of this moment. No, we use mobile phones, and we are accessible. We have access to laptops. We have access to all streaming forms. No, and often we use these platforms to raise our advocacies and our concerns. No, um, I think in my personal opinion, yung digital activism kasi it's more of like using these platforms, technology, digital technology and yung mga apps, mga streaming platforms to be able to voice out your advocacies, no? Important, yung mahalaga naman talaga yung role ng digital activism ngayon dahil halos lahat no ng Pilipino or ng mamamayan sa buong mundo ay gumagamit ng internet at napakabilis ng dahil nga sa pagbabago sa communication no napakabilis din ng flow ng information at almost all kinds of information are accessible. Yung maganda yung digital activism in a sense na nagiging opportunity siya for um to bridge various people, no, connect various people and unite them in common issues like halimbawa sa worldwide, 'di ba, sa global campaign yung genocide sa Gaza, no, like ayan, napakalaking opportunity in digital activism to be able to spread out the information that is being contained by institutions, no. Yung Me Too movement is ayan, mahalaga ding achievement yan. At kung sa Philippines meron tayong babae ako nung 2017, 2018 kung saan napakatindi ng misogyny sa kababaihan online. So I think yun yung for me yun na pero hindi ko alam baka din meron kayong ibang definition and then we could unite at something, no. It's important naman that we don't come up with a strict definition of what digital activism is. Just like activism din naman na napakadaming definition at napakaraming form. I think digital activism has also comes in many forms and shapes. Yan. Yan, tama nga po. And in fact, a report by We Are Digital showed na yung Pilipinas po ay home to almost 87 million social media users in January 2024. Recent study by Reuters Institute also noted na yung mga adult Filipinos po are relying less on Facebook and other legacy social media platforms for news and increasingly turning to TikTok for their news consumption. So pati yung way that we consume social media is also parang nagde-differ na siya ngayon. So with this in mind, sa tingin niyo po ba, ano yung role and power of social media, especially in terms of shedding light on LGBTQIA issues, among other concerns? Medyo double-edged sword yung yung paggamit ng social media in order to
raise awareness and participate in campaigns and advocacies for LGBTQIA plus people. Kasi ano, as someone who's teaching parang multimedia and gender, no, napansin namin sa class that totoo naman na napakabilis ng ano ng spread ng information. Di ba nagvo-viral nga yung mga relationships, at ba? Nagvo-viral relationships, Ang mga breakups. yung mga breakups ng mga Oo. kahit sino, no, anyone can be parang sikat sa social media. At with that in mind, useful ang digital information, digital media dahil nagsaspread nga siya ng malawak na information. Pero at the same time, it doesn't teach us to be critical in terms of in terms of information. Like halimbawa sa mga issues nga ng LGBTQ people, totoo naman na madaming mga na-highlight na issues, lalo na yung call for social equality bill. Pero at the same time, minimit din niya ng sobrang daming trolls. Mas makikita mo din dun sa mga comments, no, yung makikita din natin doon sa mga comments at kung paano nagre-react yung ordinary people doon sa concept ng gender ng SOGSC na hindi nila ganun naiintindihan at hindi ganun nila kagagap yung halaga ng pag-unawa doon sa SOGSC. So ayun nga, maganda siya in such a way na nagkakapag-raise din siya ng information, pero at the same time, it doesn't teach us to be critical, and mas nagiging prone pa nga yung mga LGBTQ people sa iba't ibang forms ng verbal at psychological abuse. Hindi ako nagbabasa ng mga comments kasi grabe yung mga sobrang harsh ng mga tao. I mean, that's something that we should be focusing on, no? Yung pagpapataas din ng awareness sa mga tao in terms of how they understand sexual orientation, gender identity expression, and sex characteristics. Siguro ma'am, naisip ko lang 'no, aside from, what do you call this, aside from the, using social media as a platform, baka puwede ring it should go hand in hand yung digital literacy. Yung parang people should also know how to use, nabanggit niyo nga kanina na critical thinking medyo hindi nagagamit minsan when you really focus just on the platform or just reading, yung nagso-scroll ka lang, yung tinatawag na doom scrolling. Kumbaga tinitignan mo lang yung mga headlines, hindi mo iniintindi yung konteksto. One particular case study po na pumupunta sa isip ko ngayon is yung case or yung case study na nangyari kay Pura Luca Vega because of yung viral na Ama Namin performance. Any thoughts po sa mga gano'ng dun sa kaso na yun at dun sa gano'ng klaseng mga pangyayari? Yung kay Pura, ano siya, no, isang complex issue yung kay Pura Luca Vega because of, Mm. the religious intricacies ng Pilipinas. Napaka-religious ng Pilipinas, basically. Wag tayong mag-focus siguro doon sa um, religion part ng kanya. Pero yung concept ng bakit ka ikukulong dun sa notion ng freedom of expression. And at the same time, what if, no, meron din kasi mga ibang influencers na gumagaya sa nagpaparody kay Lord, 'di ba? Parang bakit ang question lagi doon ay bakit si Luca Vega lang yung ina-attack or nagsa-subject sa ganung scrutiny? Bakit siya lang yung kinakasuhan ng iba't ibang mga gawa-gawang kaso? Bakit siya lang yung bakit siya lang yung naakusahan ng blasphemy? Yung iba nga sumasayaw pa sa mismong simbahan, di ba? And nagvo-viral yung video, and it doesn't affect those critics, no? So yung dun ay medyo siya, complicated siya in terms dun sa religious leaning ng Pilipinas, pero at the same time makikita din talaga natin doon yung double standards when it comes to LGBTQIA plus people, no, na pag sila ang dali-daling sisihin, no, like gusto mo example si Vice Ganda nga, 'di ba? Parang when she made that comment on about yung kakasuhan yung someone from TV, no, na sabi niya, ay, wag yan dahil makakasuhan ka dahil walang consent yung babae. And to think that she stood up for, no, for
the concept of consent. No? She highlighted the importance of consent when, you know, interacting with someone. And yet, nakita natin kung paano nila dinowngrade yung idea ng pagtatanggol doon sa consent na sinabi na nila na si Vice ganda, na mamahiya, etc. etc. Pero I'm not here to defend Vice ganda. What I mean is that pag LGBTQ people yung nasa spotlight, they are basically being scrutinized, no, more than anyone else, more than cisgender and heterosexual people. And so makikita natin doon yung tindi din nung hatred, nung homophobia, nung transmisogyny na nangyayari ngayon dahil yung double standards yung pagtingin sa mga LGBTQIA+ people, no? Ayun nga po. Yun po yung leading to my next question, ma'am. Ang naisip ko ngayon, 2024 na. Parang ang expectations natin, supposedly people should be more open or at least more willing to discuss issues concerning mga LGBTQIA+ na mga tao. Sa tingin niyo po ba, can we say na bukas na ang ating lipunan para sa ganitong klaseng diskusyon? Ganda ng question mo, no? Kasi totoong Pilipinas was ranked as one of the highest, one of the top 10 countries na mataas yung tolerance sa LGBTQIA+ people. Pero pinag-uusapan natin dito ay tolerance, which means nandiyan na kasi sila. Parang ganun yung gusto lang naman tukuyin yung pinakamataas na level ng tolerance. At we have we acknowledge and recognize them in various fields, no? Sineselebrate natin sila. Binibigyan natin sila ng platforms at nakikinig tayo, nag-enjoy tayo sa platforms, natatawa tayo kapag ginagawa silang katatawanan sa mga platforms na ito, sa media. Pero ibang usapin yung meron kang protection, meron kang equal rights, no, na tinatamasa. It's sa Pilipinas, alam naman yata natin na ang Pilipinas ay isa na lamang sa mga bansa na walang batas na divorce, walang same-sex unions, no, etc. Napag-iiwanan na nga po tayo sa Thailand. They just, Oo nga, di ba? Parang nakakahiya. Meron isang meme, tawa ko ng tawa ng isang meme kasi parang sinasampak yung yung representation daw yun ng Thailand sa Pilipinas. So tinalo daw ng Thailand ang Pilipinas. Parang ganyan. Kasi totoo naman, mataas yung level ng tolerance sa Pilipinas. Pero ibang usapin nga pag rights. Kasi masyado tayong bound. Wow, yung opinions ko dito, yung opinion ko lamang, hindi yung opinion ng USC at ng university. No? Tinarify ko lang agad na masyado tayong bound doon sa tali tayo doon sa simbahan, no, sa fundamentalist idea na binary lang ang gender, and therefore hindi na kailangan talaga ng ibang rights, no. Pero sa totoo lang kailangan natin ng SOGIE Equality Bill dahil sobrang tindi ng nararanasan ng LGBTQIA+ people na discrimination, ng violence. Nung panahon ng pandemic, halos ilang trans people yung napatay, no? At walang action doon. Yung nangyari nga kay Jennifer Laude, yung pagkaka-dismiss doon sa kaso sa kanya ay isang indication na walang sapat na proteksyon at walang sapat na mekanismo para protektahan ang mga batayang karapatan ng LGBTQIA+ people. Hindi naman kasi nanghihingi ng extra rights, no, yung additional rights ang LGBTQ people. Bagkus ay humihingi lang tayo ng pantay na proteksyon ng ating mga karapatan. And hindi siya nangyayari ngayon dahil malaki yung impluwensya ng iba't ibang mga institutions. So hindi lang naman yan referring to church but other institutions as well. And it's very political and compromising in terms of passage of that laws. Ilang beses na nga pumasa yan sa Kamara. Biglang masastop na naman, matatapos na yung session and at the end of the day, uulitin na naman siya.
So parang hindi siya umuusad at ang haba ng sinabi ko doon sa part na yun. Pero basically, mas ngayon more than ever, kailangan ng isang batas na magpoprotekta sa basic rights ng LGBTQIA plus people. Yun. Opo, tama kayo diyan 'no. Parang napapaisip nga ako na parang, oo nga, ang tagal-tagal na nating nilalaban itong SOGI sa Kamara and we're still fighting for yung para mapasa ito 'no. But at the same time, parang napansin ko rin po nito regardless of the controversies at kung ano man yung mga critic nitong last Pride March na nangyari, um, parang yung mga tao medyo mas naging aware din sila of pride and yung sineselebrate natin pag June. So parang pwede na rin nating sabihin kahit papaano na merong suporta from the general public for pride. There's also the case ng mainstreaming of queer icons. Now we see parang trans women, trans men in mainstream industries like television. There's also sports. There's also a lot more other mga industriya kung saan pinapakita nila ang kanilang expression sa kanilang sarili, ang kanilang gender expression sa kanilang sarili. And of course, hindi natin makakaila ang drag, 'di ba? Parang nagiging ano na siya, talagang nagsisimula na siyang maging bahagi ng ating buhay at bahagi ng entertainment industry. Yung talagang nandyan si Marina Summers na hindi lang dito sa Pilipinas but also overseas. There's also sino nga to? Si Paula Nicole na who also was part of parang a drag contest. And then there's also yung efforts ng local governments in their anti-discrimination ordinances regardless na parang syempre hindi ito sapat dahil may mga nangyayari pa ring diskriminasyon sa mga komunidad natin. Pero merong iilang mga local governments who at least try to do their best to have these ordinances to protect our ang ating mga kababayan. Even ito special mention ko lang Prof yung right to care card in Quezon City. I think that's a very nice breakthrough no dahil ginagrant niya yung queer couples ng legal right to make healthcare decisions on behalf of one another through special power of attorney contract. Dahil hindi to pwede sa ibang mga LGUs o sa ibang lugar but in Quezon City when you have this you can actually make a decision on behalf of your partner. What are your thoughts po on all of these quote unquote milestones in our parang sa pagdi-discuss natin ng LGBTQIA community dito sa Pilipinas? I think worth celebrating nun, no? Lalo na nagiging na ng visibility. Lagi natin sinasabi kasi first step naman yun sa pag-recognize ng identities ng rights, no, which is visibility. If you're visible, then ibig sabihin, they recognize your existence, they recognize your capabilities, no, more than just your existence na nga, your capabilities. Ako natutuwa ako dun sa, di ba, meron ng first transgender woman na best supporting actress to si Khaled Karen, yung nagme-make ng pangalan, nagkakaroon ng pangalan sa international arena sina Marina Summers, yun nga si Precious Paula Nicole, nagkakaroon ng yung best actress no si di bang pangalan nito yung yung sa Mamu nakalimutan ko yung pangalan niya sorry po pero ay magandang magandang opportunity siya at yung recently nga yung cover ng isang magazine no napakaganda nung kasi LGBTQIA+ people ni-remake nila yung mga iba't ibang mga iconic movie scenes. Sila At Mimiya, I think. Ito yon oo, 'di sila ba? Mimiya to. Ang ganda ng Oo. magazine na 'yun and it's only a digital magazine na kasi gano'n naman na nga ata ngayon yung mga fashion magazines. But it's really worth celebrating. It's an opportunity for the LGBTQIA+ people to voice out their concerns, their issues, highlight their experiences because uh, at many years ago no, nung 90s kung kailan sumibol yung Pride March no dito sa Pilipinas. Nag-start kasi yan early 90s no yung unang Pride March na ginawa ng UP Babaylan sa UP no as a first na establishment ng UP Babaylan as one of the first LGBTQIA+ organizations
at the university level, and then in 1993 or 1994, I think, no, yung Pride March na ginawa naman ng Pro-Gay Philippines at ng MCC, at nagpatuloy na, sunod-sunod na yung iba't ibang mga actions, at nagkaroon ng iba't ibang mga organizations, yung mga iba't ibang mga spectrums ng gender, no? Like, nagkaroon ng Society of Transgender Women in the Philippines, nagkaroon ng bahaghari, nagkaroon pa nga ng party list, no, at some point, no. At umabot talaga siya sa mainstream kasi hindi naman magkakaroon ng social equality bill, no, kung hindi umabot sa mainstream yung panawagan ng community na magkaroon ng pantay na karapatan. And it's worth celebrating. Totoo yun, na-appreciate ko din yun, na something na dapat kilalanin natin yung mga pagkilos na yun bilang ambag doon sa mas malaki pang panawagan na magkaroon ng pantay na karapatan, maging malaya mula sa iba't ibang forms ng discrimination at karahasan ang mga LGBTQIA+ people. Kasi kahit on the other side, no, merong ganon, pero at the same time, hindi din, yun nga, gusto kong balikan yung earlier conversation natin na parang na-highlight sila kasi may Pride March, at napakaganda ng mga Pride Marches, no, kahit umulan. I wasn't there, but I really, yung mga previous years na nagpa-participate ako, sobrang saya niya kahit maulan siya. Siguro one of these days, no, ang UPOU siguro baka din gumawa. Actually, yung UPOU ay isa sa mga nung itong taon na to, first time natin na naglagay ng flag sa ating oble, no? At nagkaroon ng Ang mini ganda-ganda nun, march. Prof. Ang ganda-ganda Diba? nung, nung Ganda-ganda. oble na No? yun. Oo, tama. So, at ngayon din taon na to, sobrang full bloom ng Pride March celebrations sa UPOU. Napakadami nating activities nung previous weeks. At sobrang exciting nun kasi bukod sa nagiging visible tayo, nagkakaroon tayo ng opportunity to advocate or promote our advocacies, ay ibig sabihin ay tumataas din naman yung level ng awareness ng mga tao. Hindi naman natin pwedeng i-discount yung idea na na hindi din tumataas yung level ng awareness at appreciation ng mga tao. Pero sa kabilang banda, dahil systemic din naman yung problem doon sa LGBTQIA+ people, kailangan pa ding maging kritikal, lalo na doon sa part ng institutions, no? Dahil yung institutions, lalo na yung state, mayroon siyang mahalagang role to harness that kind of celebration, at hindi pa niya yun nare-reach. Mga government officials lang natin yung nagsasalita. At I have to take credit doon sa ginagawa ng mga local government units, like halimbawa yung Quezon City, no, and other major cities in the Philippines that have passed ordinances on social equality bill, or social equality, which means that they're more progressive pa nga, di ba? Kasi imagine at the local level, they have passed several ordinances, and yet at the national level, parang hindi siya umuusad. So yun yung challenge ngayon kung paano yun umuusad. Ayun, kanina nga po nabanggit niyo 'no na, sa UPOU medyo marami na tayong ginagawa or nagiging mas visible tayo in terms of, um, organizing pride activities and at the same time pushing for this advocacy. Ibabalik ko lang po sa ating komunidad, ano po ba yung role nating mga e-scholar sa UPOU in furthering the pride movement in our community? Oh my God. Yun yung tanong. Natuwa ako doon kasi napaka-exciting yung UPOU ngayon ay na siya, nasa stage na siya kung saan nagsisimula siya talagang mag-take ng great strides na yung ginamit kong term, dahil una, yung presence ng University Student Council, no, isang big step yan towards promoting the rights and welfare of the students. And then, later on, nagkaroon na rin ng mga initiatives to form student organizations, no? Meron na tayong mga accredited student organizations ngayon. Meron na rin tayong student publication, no? Napakagandang balita nun. So, ang challenge ngayon ay kailangan yung mga UPOU students, madaming kung sinasabing sobrang dami, pero madaming LGBTQIA+ students sa UPOU, and at
faculty siguro, no? Kasama ako doon. Well, the mere fact na nandito tayo, may presence tayo, yung kailangan nating parang mas i-foster yung community, magkaroon tayo ng marami pang opportunities to be able to um, discuss, engage in discourses, no? Facilitate more activities to encourage more students to participate, no? Tingin ko mahalaga na magbuo pa ng maraming organization. So, nakita ko nga minsan parang may nananawagan na magkaroon ng LGBTQIA+ org na parang student org sa OU. So, ini-encourage ko na magkaroon ng gano'n, no? Dahil magiging support system din siya ng mga students. Mahirap ang ODEL setup. Aminin natin yan. I mean, the open distance and e-learning setup is quite challenging because our interactions are only limited online. And what we can do is use these available platforms to facilitate support, no, and be able to reach out to each other. Yung Office of Gender Concerns, for example, meron siyang mga ganyang mga activities, and at the same time, nag-offer din siya ng kanyang mga services to be able to reach out to LGBTQIA+ students. Pero hindi ibig sabihin na nandun na tayo sa pinaka-tuktok, we're at the peak of our ability. There's always an opportunity to grow, to organize more, and contribute in building movements to be able to pass the social equality bill. Paulit-ulit kong sinasabi yan kasi lahat naman ng efforts ng OU at saka ng iba pang mga constituent universities ng UP is geared towards not just commemorating, no, but pushing for decisive mechanisms to protect the rights and welfare of the students with diverse SOGSC. At siguro yun yung exciting sa OU kasi habang tumatagal, di ba, dumadami din yung ating mga initiatives. Like, ito napaka-exciting nitong ginagawa ng USC na kasama siya talaga sa inyong program. And yun, I think nandun pa tayo sa ganong stage, nagsa-start tayo, pero at the same time, nag-gain na rin tayo ng visibility. And so, in-encourage ko din yung mga UPOU students, mga estudyante ko nga sa mga classes na tinuturuan ko, no, na mas maging active, maging proactive tayo doon sa mga advocacies on LGBTQIA+, at maging mabuting allies naman syempre yung ating mga cisgender and heterosexual students and constituents. Kasi kailangan din natin, hindi lang naman natin magagawa to on our own, hindi lang naman magagawa to ng mga LGBTQIA+ people on their own, but they also need a community that will support them. At ginagawa naman natin yun sa ngayon, pero siguro mas maganda kung mas marami pa tayong mahihikaya. Ayan. So far in discussion po natin, we already talked about digital activism, which basically using our digital platforms to bring light to our advocacies. And then of course, yung siguro responsableng paggamit ng social media at paggamit ng critical na pag-iisip, ano, kapag nakakita tayo ng post sa social media, wag tayong basta-basta magre-react, kailangan alam natin yung konteksto. And of course, in term nung sa pagse-celebrate natin ng Pride, sa pag-address natin ng SOGI issues at kung ano-ano pang mga concern natin tungkol sa LGBTQIA+ na community, dapat pagtuunan pa natin ito ng mas maraming pansin, dapat maging mabuti tayo mga ally, dapat palakasin pa natin yung komunidad natin para mas maging mas marinig tayo siguro ng national government para maipasa na ang SOGSC bill na nakapending pa rin ngayon sa ating legislative branch. Ang dami po natin natutunan today, and I hope our e-scholars who are tuned in have taken away a thought or two from this podcast. Prof, isa na lang pong parting message para sa ating audience specifically. May parting message talaga. Siyempre, ma'am. Thank you so much. Thank you sa University Student Council natin, no? Lalo na sa iyo na nag-host nito, LC. Thank you sa opportunity to be able to speak and share something insightful, hopefully insightful to our students.
Nakalimutan kong banggitin kanina na ang UP-OU ay may dalawang gender classes, no, sa undergrad at meron sa BES ay meron tayong gender and education na class. Hindi ko lang maalala kung anong course code niya. EBS. Hindi ko na maalala. Pero it's a good avenue, no, to teach gender and education. Meron din sa BAMS, meron siyang tinatawag na gender and multimedia, no. Yun naman ay nagtuturo kung paano nga i-incorporate yung multimedia sa iba't ibang mga concepts ng gender. So, yun yung isa sa mga highlight siguro din na magandang kilalanin natin na matagal nang ina-advocate ng university yung gender equality at sa pamamagitan nga ng mga courses na yun. At meron tayong Office of Gender Concerns na may dalawang main program na yung OGC at yung kanyang anti-sexual harassment program. So, i-maximize natin itong mga avenues na ito dito sa university para tumaas yung awareness natin, makipag-collaborate tayo, magbuo tayo ng mga organizations at tulungan natin yung USC na i-push yung iba't ibang mga advocacies dito, I think hindi lang naman sa gender equality, kundi sa rights and welfare of students in general dahil mahirap ang ginagawa ng USC at marami pa siyang kailangang i-push, no, lalo na sa institutionalization niya bilang isang student organization. Siguro yung panawagan ko na lang, ang dami ko nang sinabi. Pero ang akin lang parting words ay magpatuloy tayo sa pagpapataas ng level ng consciousness natin. Kasi yung level ng consciousness natin, siya rin yung nagtatakda kung paano natin babaguhin yung ating lipunan, paano natin gustong makita yung ating hinaharayang lipunan, no? What we envision, what society do we envision. At para sa akin at siguro sa iba pa, ang aking tinatanaw na kinabukasan ay yung mapagpalaya, no? Malayang magmahal ang sinuman, malayang magpahayag ng pagkatao yung sinuman ng walang takot, malayang ipahayag ang kanyang sarili ng buong buo at malayang mahanap ng bawat individual ang kanyang sarili nang walang pagdadalawang isip, no, kung siya ba ay magpapatuloy. No, you don't need to come out of the closet at the end of the day. Parang balaya ka kung anong gusto mo, maging sino ka, maging ano ka man, ano man yung pagtingin sa iyong sarili. Kasi sa ngayon, hindi pa siya achievable, no? Nakakatakot. It's dangerous out there, sinasabi nga nila. Pero we can always offer safe spaces at we can always provide more opportunities to speak out and at stand up for our rights as people, no, hindi lang bilang LGBTQIA+ people, kung hindi bilang bahagi, no, ng sambayan ng Pilipino. So padayon lang tayo at tuloy-tuloy sa ating paglaban at love-laban, sabi nga ng call ng Pride Month ngayon. Yan. Muli, maraming salamat po, Assistant Professor Rhoda Tahon, for joining us today. To our viewers and listeners, thank you for listening to Open Mind. Kung naintriga ka, tara na and subscribe to the podcast.